Mga igsoon mo kadto nga atong usas mga higala nato. Nga mo'y may una sa pangutana o gibase niya sa Biblia na sa Lucas 16:26. Ang tukma gyud nga kasugiran niini nga dunay duha ka tawo. Ang usa dato kayo pero hakog. Ang usa si Lazaro nga masakiton daghan kay gibati sa lawas naganto siya. Unya bisan gani ang mga mumho bukog dili siya hatagan sa dato tungod sa kahakog niini. Siya nagpadayon siyang pagkamatinuuron pagsalig sa makagagahom. Unya nitabo namatay ning duha mo na istorya do. Unya gatong dato gitambog sa kayo tungod siyang sala sa kahakog samtang sila sa rogi da sa mga anghel ngadto sa sabakan ni Abraham ug siya nagmalipayon. Mao nang istorya. Unya si Lazaro nga malipayon kay kitagan-an ba siya sa matahom nga dapit dito sa ginganlan nato Limbus Boyrom kang Abraham. Pero katong dato nangalyupo kaningon amahan nga Abraham doon na po ko'y 5 ka igsuon tuas balay. Nagpuyo sa kadautan og pagkamakasasala. Ug nahadlok ako nga sila may tambog sa kayo nga akong giantos karon. Dili ko butiyana mo sa himuha nga sila sa Rome wadto aron mo sulti nga dunay gingharian sa Dios ug kalipay nga walay katapusan. Ug ni ako sa silo. Niyon si Abraham kung patuon sila sa Rome nga patay na mabanhaw ngadto kanila dili gyapon motuo. Bisan pag dunay namatay nga nabanhaw nga mutudlo kanila ang imong mga igsoon dili gyapon motuo. Mao nga ang buti pasabot sa magagahom nga Dios nga dili sa kalibutan dili kay buhion nato ang tao anon lamang sa pagtudlo sa mga tao aron katuhuan kung dili ningon ang Ginoo tuan na dito si Moises, tuan na dito mga propeta, tuan na dito mga saserdote, mamati sila kanila aron sila maluwas. So mao na nahunong ang istorya o wala magpasabot nga si Lazaro dakong makasasala. Mao to'y gipaantos sa daghang mga balatian sa lawas, makililimos, pero wa siya mobiya siyang pagtuo sa Dios. Mao na ang atong ikapambit sa may pangutana, unang pangutana, kaya ready na lang ta sa itong mga signal kung nasunod na ba ta sa DYRF Radio Puwersa. DYHP. Mayno. DYHP RMN Tatak Cebu. Kanya, yan na itong mga igsoon, yan na sa gawas, lingkod na ni karon, unya pipila kanila o pasupot na pangutana. Masa karong tadaon, mangita na sa tag mga igsoon nga moit siya ang mga pangutana. Nya ato sa ihatag si Brad Aling Bacalso ang atong organizer sa atong programa. Daghang salamat Brother Sok niya mobalik unto si Brad para sa iyang follow-up question sa atong paminahon. Okay, may gabi sa tanan no, subona ko no. Ako lang klaro akong pangutana Brad Jok ha. Gamay rin kayo. Katulang word Brad Jok ba nga lunlun kadautan. Usap ng dautan Brad Jok, katulay ibuot ipasabot Brad Jok. Lunlun siya kadautan. Naman yung mabasa si Lazaro lunlun kadautan. Uy sabi magpasabotan ng dautan Brad Jok niya. Malipayon mo siya lang pagkamatay niya. Ya katulang lunlun kadautan Brad Jok ba? Wala tayo ko ano kung unsa may magpasabotan ng lunlun siya kadautan. Nga to din nugutan na mo si Brad Abloy nga usa sa mga dedicated kayo, interest kayo sa pagtuon sa balang kasulatan. Na iya pangutana mahitungod ni Lazaro nga lunlun kadautan. Kanang kadautan duha na ka klase. Ang kadautan moral kanang tawo nga mahasiun, masukanon, niya daling masuko, daling mahimog sala, mga paglapas sa sugo sa Dios, mo ni nga moral evil.
Pero kanang inganlan na itong physical evil, sakit, mga matakbuyan tag sakit nga, kanser ba, waday tay kapalit og tambal, ang doktor ni balibad na, munang lunlun kadautan, ang atong giantos. Ang sabot na physical sickness, kato palawas nun nga sakit, dili na kalagnon, sila sa rubuutan nga tao, mapabsadon nga tao, busa morally right, sa ito pa, ang iyang kahintang nga kalagnon, kamapailugon, kamapabsanon, nagpadayon sa pagtungo sa Diyos. So, mao na, ang iyang giantos ang sakit siyang lawas, kika sila palapa, astiyan, buko-buko, alimpo, napuno sa daghang mga sakit. Mao na nga ingon siya, lunlon kadautan. Physical evil na, bot sabot, sakit sa lawas, dili sakit sa kalag. Pero nagpatay pa siya tao, panapaw ba, naghimog malaway, dili na physical, moral evil na. So ang kang Lazaro, physical evil, dili moral evil. Okay, so muna itong tubag sa pangutana nga ito ni Abloy kay iyang nabasa nga si Lazaro lunlun kadautan. Dili na kadautan nga moral or simple kung makasasala, kundi ang iyang lawas na putos sa sakit. Pero wa gyud siya magmulo, wa siya moreklamo sa Ginoo. Nagpadayon siya pagtuog, pagampo sa Diyos nga makagagahom. Antod namatay siya, gisakwat siya sa mga anghel o gida sa sabakan ni Abraham. Siya kalipay ng walay katapusan. Okay, so agatong mga pinanggang mga igsuon karon nga doon ay mga pangutana atong gi-welcome, atong gi-paghinaot nga muduol sila, ayaw kahulaw kay mga magsuon ta diri, ayaw kadlok kay dili ta mag-away. Atong mga tinubagay sa mga pagtulunan, lunlun balaan. Kay yes, yan ay pataas sa kamot dong. Likuran na dia dong. Mo intro pa ka gamay dong. Mo intro pa ta. Ato mga inigog mga igsoon nagkadaghan diri sa Plaza Independencia o atong gi-welcome ang tanan nato mga igsoon. Diya sad ang pamilya ni Brad Aling, iyang pinangga buutan og gwapang asawa si Ani. Iya sa anak nga buutan o usa ka principal sa eskwelahan sa Talisay si Day Marian. Ug iyang kapika si Ray Che. So, mga igsoon, pila lang kagutlong, sugod na ta. Diyan ni isa sa kamot nga andam nagpangutana. Kung magpangutana, maka-follow up. Mahimong duha ka follow-ups, no? Dili kay, doon naman tayo tubag nga usahay, dili satisfactory. Di ba masabdan ba? Dili debatable, not acceptable. Munang ato hatagan ng nangutana o duha ka follow-ups. Primero niyang pangutana, niya napagay duha ka follow-ups. So, muna yung atong programa karon mga igsoon, dili sa Plaza Independencia. Klaro kayo. DYHP RMN Tatak Cebu. Ang labing kalian bukla ang bilong pulawan sa mahalagang Okay
Maigsoon mayong gabi iniyata sa atong tulumanon, atong payagan sa kamaturan, RNN Tatak Cebu. Unya, atong pasalamat sa atong magagahong nga Diyos, pinagi sa mubo nga pagampo, sa ngalan, samahan, sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. Ganong Diyos lang itong amahan, pinagi sa ngalan ni Jesus, kinsa misaad, bisagun sa butang nga inyong pagayon sa akong amahan. Akong ihatag kaninyo, matod pa ni Jesus. Aron nga akong amahan magkahimaya sa iyang anak. O sa Ginoong Jesus, nangamuyo kami sa dakong kadasig o pagbaubos sa imong gahom. Naganyo kami ibubo ni mo kanamo ang kahayag sa Espiritu Santo. Na samtang magtuon ni sa imong mga pong, amo kini makatunan. Among puyan sa mong kinabuhi, huwag mo sang ipaambit suban nga nakinangla. Ginoong Isus, nagamuyo usab kami sa panabang ni Santa Mira Birhen imong inahan. Kay ngiyang pagampo, dili man imo palibaran. Mga gabi Maria, iyampo kami kanunay. Karunog sa gihapon sa katuigan ng walay katapusan. Amen. Singalan samahan sa anak ng Espiritu Santo. Amen. Ihatag tamo ni Brad Eling Bacalso nga atong organizer sa atong programa. Huwag atong pasalamat sa atong ni Rofil Fernandez Banyok, nga atong manager, commentator nga mo'y nagapulagbuhay kanunay sa madasigon o matinabangon nga programa sa DYHP RMN. Si atong ni Rofil Fernandez Banyok, atong pasalamat. Niyas Badaling Bacalso. Daghang salamat Brother Sok, may gabi kanimo, may gabi usab sa tanan nga naminaw karon sa Kabisayan ug Mindanao kutob sa abuton na atong Sidya ni atong istasyon DYHP 612 sa dial sa atong mga radyo. Ug may gabi usab sa tanan nga niya karon sa Plaza Independencia na naminaw ug nagtan-aw sa atong programa ang payagan sa kamatuoran. Una sa tanan atong pasalamatan atong station manager attorney Rofil Fernandez Banyok nga mihatag usa ka oras pagsangyaw nining pagtuong Katoliko. O sa dili pa atong i-greet ang atong kanunay nagsunod sa atong programa, labi na diha sa Linaw Talisay City, Cebu, si Brad Willie Cabiluna, Sterlady Cabiluna, niya si Brad Nicole Cabunilas. May gabi kanatong tanan. Niya may mangutana Brother So. Ato din unahon, kay nihangyo man siya kasi una, si Brother Ramon Samuang. Maayong gabi, Brother Sok. Ako ipangutana ng Brother Sok. Mahituod ining doktrina na sa Katoliko nga Santissima Trinidad. May nga magkita nga, si Jesus o ang amahan usara. Juan 10:30, ang akong amahan o ako usara. Juan 14:6, ngayon sa kanyang Pilipi. Wala ka ba makikita ko na ako Pilipi? Ang nakikita ko sa amahan. Kaya ako ana sa amahan, ug ang amahan ana ako. Nga naman lagi man so, na may tikso mas bibli mabasa nga. Si Jesus ningon man nga, wala masayad ang anak sa tao, kuno sa amot, ang adlaw sa bugakong, kuy ang amahan lamang. Kaya ginig ang anak sa siya man ginig anak sa tao. Wala si mata masayad, kuno sa amot ang adlaw sa bugakong, ang amahan niya. Ano mo sa masayad niya, usara man ka sila. Ang amahan niya sayad siya wala. Salamat kayo, Brad Ramon Samua. Sa imong may kayong pangutana may tungkol sa Santissima Trinidad, the Holy Trinity. Doon na tayo mga igsuon nga mangutana o doon na ba'y base di as Biblia sa Holy Trinity? Kita mo tulog yes. Nasa 1 Juan 5 versikulo 8. Tulong nagpamatuod sa langit ang Espiritu, ang tubig ug ang dugo. Kining Espiritu referido sa mahan sa Juan 4:24, God is Spirit. Unya, ang sunod nga gisgutan mo ang tubig na sa Juan City 27:28. So, kay wala pa'y pabuhagay sa Dios
ang tubig nga maong Espiritu Santo. Unya sa pinadayag 19:13 nakita ang usa ka tawo nga nagsulod sa sininang puti ug nagkadugo ug naay pulong kini ang anak sa makagagahon nga sa ato pa si Kristo. So doon na gid tayo mabasa nga dunay tuo nga nagpamatuod sa langit ang Amahan, ang anak, Amahan si Yahweh, ang anak si Yahshua, Jesus, Espiritu Santo, Paraklito. Ikining tutulo sara. Saon sa man pagkausa. Ang pagkausa nila sa ilang nagkalalain nga individual persons, usara ang ilang kinaiya nga maong pagka-Diyos. Pero nining tulo ka persona kinsa Espiritu, doon gisugo sa Ginoo. Para pagluwas ka nato. Kay naa sa balang kasulatan, without the shedding of blood, there is no forgiveness. Hebreano 9:22. Kung walay pagpaaga sa dugo, walay pasaylo sa sala. Mao nga gibutan sa Ginoo nga si Jesus Espiritu dito sa tiya ni Maria gisulod paglawas ug siya nahimo sang tao. Busa Dios ug tao nga batuon. Ug siya ang pagka-Dios ako nga kung umahan o sara San Juan 10:30. Ug ang tanan nga mahimo samahan mahimo nako. San Juan 5:19 ningon si Jesus ang tanang mahimo samahan mahimo nako. Pero ngano man nasa San Mateo 24:36 gingon man may tungod sa kaduhan akong pagbalik gikan sa langit mo balik ako aron paghukom way nahibaw. Bisan pagani ang mga anghel, bisan pa mga santos, bisan pa anak sa tao, wa mahibaw. Muna dito ipasugad ang pagutana sa ato higala nga mo si Brad Ramon Samura, ngano Ramon Samua, ngano nga si Jesus o samang kani ka persona nga dunay kaniya sa pagka-Diyos, wa man mahibaw. Mo ni pangutana. May na pangutana ha. Ang punto sagrado mao nga ang tao mapaymuslanon kayo sa maragod wag eskwela ta. Ang examination, it will happen to you in the month of December. Uy, layo po December. Maglukwat sa mata, suroy, way tuon-tuon. Pero doon na kayo mga tukan, law sugod na tagtuon. Dili gustong ginoon yan na. Kaya moabot ang kamatayon na to, wa na to ibaw eh. Nas kaalam 5:18, excuse me, kaalam 15, versikulo, nagingon ang gito, Ginoo, nga pag-anda mo kanunay ka, wa mo mahibaw sa adlaw nga kuhaon nako digikan kaninyong inyong kalag o hukman. Muna magandam ta kanunay. Muna nga dili na itugaan sa Ginoo no sa bisag nahibaw pa siya kay maglukwat sa mata. Ingon ta okay pa de kayo. Sige sa tagmadyong, sige tag mga kalingawan sa kahilayan sa kalibutan, na wag na kwarta na bayaran, ya magpatuyang sa sala. O nga kana dili musugot ang Ginoo. Nasa 2 Pedro 3:9 sa pong Ginoo, ako gusto kong mubalik sa labing madali, pero akong giangan-angan nganuman kadaghan pa kay makasasala nawa pa mubalik sa Dios. Ug kana akong danihon, akong ipabuhagay ang mga grasya ug mga pung sa Dios para sila muduol na kanako o mapasaylo ilang mga sala. Gusto kong mabalik, pero kung yangan-angan, kay daghan pa kay makasasala. Asa mabasa? 2 Pedro, Kapitulo 3, versikulo 9. Sa muna, anong dili ni hitugan sa Ginoo? Nusa, kay basig dugay pamingot, pagpatuyang sa tag-inom direk bino, nga buluhaton nga mga mangilan, mga panulis, uban pa. No, dili gustong Ginoo niya na. Kinanglan, andam ta kanunay. Musa, wa niya ipaibaw. Bisan si Jesus na ibaw, na sa Colossus 3:4, tanang tinago sa mahan na ibaw anak ko. So, naibaw siya. Pero dili niya itugan. Nga naman, kay maglukwat sa lagita, magpatuyang pa tayo pagkasa, kay dugay pa di ay. Mao na ang tuyo sa Ginoo, na magandam ta kanunay. Mao kadto nga atong tubag sa nindot ug may pangutana ni Brad Ramon na Samua, unya balik ta ni Brad Aling Bacalso. Daghang salamat Brother Sok sa imong patinaw sa pangutana ni Brother Ramon Sambuang. Unya
Sa dili pa mugreta sa ato mga kaigsunan nga naminaw karon sa Kabisayan ug Mindanao, labi na diha sa Bulacau, Talisay City, Cebu, si Brad Ukoy Gunser, si Nilit Gunser, si Neil Pabacos o si Romulo Cabellion. May gabi kanatong tanan. Di aman tagapin ng mga Han brothers, so si Brother Reggie Saludar, so ato tayong paminahon, kaya doon na siya gustong ipangutana. Brother, so May gabi kaya natong tanan o kanimo Brad Aling o kanimo Brad Sug o sa mga naminaw sa DLHB RMN Tazak Cebu. O sa di pa kumunutan na akong i-greet ang nananaw o naminaw sa DYHB taga Asturias si Andy Granza o sa Abalanban si Asidrin o ilabi nga sa taga pinamungahan safety nga naminaw karon sa DYHP. Una dito lang ay akong pangutana kanimo Bradsok nga kining napangasal kanako nga niingon man dito nga the Lord said unto my Lord, sit here until I put your enemy. Usa man kuha na Bradsok nga niingon man ang Ginoo ni ang giingon man ang Ginoo ni Jesus nga palingkuron siya sa hantod nga ibutang ang ihang kanang kaaway sa ihang tiil. Panahon ko na ito, husay ini Bradsok. Mayo ko ni pangutana ni Brad Reggie Saludar. May nga pangutana. Nga doon na yung napahayag nga itong Ginoo, napamung sa itong Ginoo, nga mabutang panahon, mabutang takna, nga ang tanan na kumakaaway na ubos sa kong tiin, o kini mayatakan sila, kay naaban ubos sa kong tiin. Nga usa kini kapasumbingay, nga dili na ito niayuhon pag-ayat, magunaw na nga Ginoo, bagis kay ba? Lampingasan kayo kay iyang yatakan siyang tiil ang iyang magkaaway. Ang una, kinsa man ang iyang magkaaway. Mauni ang pangutana nato. Nasa 1 Juan 2:8-18. Namingon ang atong Ginoong Kristo, miyanhi ako, dili lamang alang sa kaninaw, miyanhi ako ron sa pagig-away. Ug ako makaway, mauni ang mga buhat nga dautan ni Satanas. Mga linglan ni Satanas para masalaag ta. Uyugon niya ang mga tao sa pagpakasa, ilabi na sa mga lawas nung kailibgon nga mo ibanghilyo karon nga ang mga tao naanod sa lawas nun nga mga kaibog, mga lalaking mutanaw sa gwapang nga babae, inubanan o ulagnon nga pagbati, bisag wa pa siya muhikap na babayhana nakasaan na siya mortal. So, mauni ang kumun nga mga kasalanan. Mauni ang kumun nga mga kasalanan nga makita nato sa atong palibot. Murag ni sunod ka sa USA nga mga babae maglakaw, mag-shorts, mugbo na lang kayong mga sinina, nga pinahabwa ang dughan, kung sa may batiyon, nasuwat na niyong Ginoo, daghang mutanaw niya ng mga babayhana, daghang mutanaw maibog, inubanan o kaulag, nakasaan na silang mortal. Kinsa na kaingon sa nga mortal sa mga lalaki, kanang mga babayhana, nga nagsulob o habwa sa dughan, kunya mugbo kay shorts, aron magpaibog sa ilang mga pribado o dili agay butyag nga bahin sa lawas. So kung Ginoo niya na, kung doon na yung mga lalaki na nakahimog sa mortal, ang nakaingon niya na, kanang babae nga nagsulob og malaway. Mauna ang sa katapusang mga adlaw, makita usab si Ginoo nga daghan mo suroy aron sa pag-altake sa kamatuoran sa Dios. Nga ningon ang Dios nga pagasunugon ang nagahimog mga linilok nga larawan ug nagasimba niana, sila pagasunugon. Kunya ang atong mga kaigsunan nga mga dili katoliko, ang ilang kasing-kasing puno kayo sa pagpahayag nga kining tanang mga katoliko masunog nga to sa impierno tungod kay sila
doon ay mga nililit nga larawan o sila nagludluhod niya na mao na gisuroy ayaw mo paglangan magkatoliko kay destinado na mo sa impyerno tungod sa inyong pagbuhat linilok nga larawan ug naa sa inyong simbahan, naa sa inyong kapilya, naa sa inyong mga balay, inyong giludluran. Suko ang Ginoo niya na. May nagugma kong igsoon, atong pahibawon ang atong mga higala nga dili na tinuod. Nga dunay mga larawan sa mga Diyos-Diyos, Baal, Belfior, Diana, Jupiter, kanaa sa itong balay, naa sa simbahan, wala. Kay matod pas balang kasulatan, mga Diyos-Diyos, way kapuslana. Naman dunay gipahimo ang Ginoo nga larawang linilok. Larawang linilok. Asa mabasa na sa Exodus. Exodus Kapitulo 25, 16, 18, ningon na Ginoo, Moises, sugoon ta ka. Ginoo, musanong ko unsay mo isugo ka nako. Ningon Ginoo, pagbuhat o linilok nga larawan. Sa dagway sa anghel o kirubin o ibutang na masig kakilid sa halaran the Holy Tabernacle nga naa di ang presensya sa Ginoo o gibutangan og larawan. Kunya mabasa na to sa Ezekiel 41, 16, 18. Sulod sa templo sa Diyos, ang Jerusalem, dunay dako kayong templo o sulod sa templo sa Diyos, dunay dako kayong altar. Larawan sa balaan nga tao, larawan sa mga kirubin, larawan ng mga dayan-dayan, lakip na sa simbolo ni Kristo, suot yan ang templo sa Jerusalem. Ngunyaon sa nitabo, kini gitagan og mga pagsulay. 2 Hari 18:22, nisugo na yung Ginoo, nga kung magampo kamo, magatubang kamo ning altar. Altar nga doon ay mga linilok ng larawan nga gipahimo. Kana, dili basahon sa itong mga igsoong dili katoliko, with due respect to them. But they are doing injustice with us. Ngano, kaya wa nila itugan ang tinuod nga doon ay mga larawan, linilok ng larawan nga gipahimo sa Diyos. Kung ngani, naghimong Ginoo milagro, pinagi sa gibuhat niyang larawan. Doon na ba? Doon na ba tayo mabasa? Sa Tagalog ba? Totoo ba lang? O, asa mabasa? Numeros 21:8. Numeros Kapitulo 21, versikulo 7 o versikulo 8. Niabot ang panahon nga si Moises mityabaw, misyaget, kaysa desertong ilang gilaktan nga baas, sa lawom daghang bitin nga mala, bisag matilapan lang ilang tiil, kupo-kupo na patay. Ngunit sumbong si Moises, Ginoo, naghanok na, nagtumpi na ang mga patay, nga gipahit sa mga bitin nga mala, unsa akong buhaton. Unsa gisugo ito si Ginoo, Moises, pambinaw mo na naa sa Numeros 21, 7-8. Moises, paghimog linilok ng larawan. Kay bitin man ang namaat, larawan sa bitin, ipalikos sa kahoy. Kuya ako ng panalangina, huwag ka nang tanan hipakan o bitin sa lipa matumba, ipaltanaw, ipaduol ang mong larawan, idailit yun, paduol yun sa naon, huwag ang tanan nga makakita niya na, bisan pakipakas bitin, dili mamatay. O nahanaw pa ang mga bitin, tungod sa sugo sa Ginoon sa linilok na larawan, iyang gipanalanginan, o kini nakaluwas makatawhan. So doon na larawan gigamit sa Ginoo pagluwas sa kamatayon. Ug naa na sa Biblia, Numeros 21, versikulo 7 nga to sa 8. Ug makapangutan nata sa itong makaigsunan, nganong dili mo mabasa ni ana, nga naa maday larawan nga gipahimo sa Dios. Nga gihatag kanya kahong pagmilagro aron pagluwas sa mga tao nga naulipon sa kamatayon. Nganong di mo mabasa ana? Dili ta mamugos ang atong lang ipibaw. Give justice to us. Patagi sa may kaangayan nga unsay nasuwat sa Biblia nga pabor sa Katoliko kanong dili ninyo basahon. So kini mao nga atong pahayag sa nindot nga pangutana ni Reggie Salodal nga naga pangutana sa kamatayon o kinsa ng mga gitakitakan dili na tao nga tarong, mga kaaway na sa Ginoo, mga kailibgon, mga panintal sa mga tao nga nagdagham nga lalaki na hug sa impierno tungod kay mutanaw kas babae basta kuyugan na nimo kaulag impierno gyud ka kay mortal sin man na. Kinsa nahimo? Kinsa nagbuhat? Kanang mga babayhana. Hinauton ta mahibaw sila nga sila instrumento sa daghang mga laking may impierno o gawas ni ana sila sad may impierno gyud kundi lang makabalik sa Ginoo. Mao na atong tubag sa pangutana ni
Brother Regis Salodar, kaya kinsa nang giyatak-itakan, mga buluhaton, mga linglan ni Satanas, mga tao na gigamit ni Satanas pagpanintal sa uban. Balik ta ni Brad Aling Bacalso. Daghang salamat Brother Sok sa imong patinaw sa pangutana ni Brother Richie Saludar. Nya sa dili pa atong i-greet atong mga kaigsunan nga naminaw karon si Brother Arman Fernandez niya sa Magaway Talisay City, Cebu, Brad Nelson Largo, si Brother Cherry Abakahan atong mga kaubang lay minister, si Brother Chiskuro Ginoo, mayong gabi ka natong tanan. Unya Brother Sok, doon naman sa follow up nga pangutana si Brother Reggie Saludar so atong paminawon. Maayong gabi pag-usab Brad Aling o Brother Sok. Ang kini nga kong pangutana agig lakbit saysay ni atong imong tubag nga niingon ka man nga ang gatong mutan-aw nga tao sa mga babay makasala. So, na may masuwat dito Brad Sok sa Sirat 36 versikulo 22 nga niingon mo dito ang kalipay sa mata sa lalaki ang mutan-aw siksi o guwapa nga babay. So, kining maong nasuwat Brad Sok, wala din ni makasala ang gatong mutan-aw tag mga siksi. Wala ta kasala. So, nganong nang ingon maka nga ang gatong mutan-aw nakasala parehagog husay ni Brad Sok. Salamat kayo, Brad Richie. Kung imong gipaminaw pag-ayo nga kung gisaysay, lahi dili pangutana nga imong ihatag, dili ka na. Nga naman, nana sa Mateo 5:28, ningon ng Ginoo kung mutan-aw ka sa kababae nga maanyag, inubanan ang kaibog o tinuha nga ulagnon, di ba niya? Muna iwan na ito may pahiluna. Kung mutan-aw kang babae nga gwapa, kunya maibog ka, pero inubanan og ulagnon nga pagbati, makasa kag mortal. Kung mutan-aw kag imong inahan, babae man na, o daing suon nimo babae man na, mubati mo kag kaulag, wa. Pero mutan-aw kag salida sa sining malaway, magbugno na sa kama, wanay mga sinina, ang naa sa atong utok, hiyaw asad. Wanay buot sa buot Ginoo, kung mutan-aw kag babae nga gwapa, inubanan og kaibog, inubanan sa ulagnon nga pagbati, kasa ta. Ang unang kasa kato siya. Muna nga kanang imong ikutlo 36:22 ang pahayag sa Ginoo na among so beautiful things around the world, the most beautiful among them is the beauty of a woman. So in English man sabi din siya, sa tanang matahom nga dayon-dayan sa Ginoo sa kalibutan, ang labing matahom mong kaanyag sa kababae. Oh, muna. Pero makakita ta niya na mo, praise the Lord, tawa ta ka sa. Praise the Lord, ginumay kayong pagkahimo. Ha? Kaya ba ito yung mga babae nga, nagguwa lang kalit, ka sa dagat niya, mo say pagbuka na sa akong mata. So, mga anghel man nguhay sinina, Ginoo, daigo ng Diyos, tungkol sa imong mga mayang binuhat. O, kutob lang ko diha, wala mo himong kaibog, ulagnon nga pagbati. Wako ka sa. O, nanagang hinoong ko. O, Ginoo, mayo kayong imong gibuhat. Mga maanyag nga binuhat nimo nga kana tang sa katawhan ngadto sa Dios. Pero ato na nang tutukan, lalaki bang gwapo may kaiglawa siya, ang babae sad mutan-aw sad uban ang tinguha sa kaibog ug kaulag. O kana kasa sa babae dili kay lalaki ra. Sa bali ko na tawad mo na kondisyon kung mutan-aw kag babae inubanan og kaibog ug dunay agda sa kaulag makasa kag mortal bisago pa nimo hilabyan na mabayana. Munay pung Ginoo. Usa dili ta moingon nga nganom laging na may Sirach 26:22. Among all the beauties of the world, among all beauties of the world, the most beautiful among them is the beauty of a woman. Sa tanan kunong matahom nga makita nato sa kalibutan, ang labing matahom maong katahom sa moyong kaanyag sa babae. Muna dili ta kasa umutan-aw. Basta dili lang ta mag-ibog o magpunaw ng ulag. Pero for the sake of defense, ayaw lang pagtanaw pag-ayo. Pagkakitaan mo sa praise the Lord, may pagkahimong lakaw na ko. Ayaw pagtutok pag-ayo. Alright, balik ta ni Brother Aling Bacalso.
Daghang salamat Brother Sok sa imong patinaw sa pangutana ni Brother Reggie Saludor nga taga Pinamungahan. Nya niya may usa ka nagpahuway sa adlaw Saturday, dili Sabado, Saturday, nga usa ka SDA atong dawaton si Brother Manny Saban. So Manny, Brother Manny. Salamat Kuya Aling sa imuhang pagdawat karon kanako nga dili na sad Sabado Saturday. Kanang Sabado Saturday parihar gid siya. Una sa tanan pasalamatan na nako ang Ginoo no sa maayong panahon nga iyang gihatag karon o timbayaon din ako ang pananaminaw sa DYHP tatak 612 sa dial sa inyong mga radyo. Dayon, akong manoy Johnny nga naminaw karon sa Barangay Tuong Sitio Kandahak nga tigpaminawan sa programa ni Bradsok sa pahayagan sa kamatuhuran o hinawat ko nga nakapaminaw siya og nakapamati karon ni kagabi una. Una na kong sultada Bradsok sa akong pangutana. Ako ni ibukod niya dong ni aging Domingo nga nag-challenge ka nga pagkabanhaw ni Kristo Minggo mauna to ang adlaw ugpapahulay nga pamatud-ani mo sa bagong tugon sa New Testament nga mauna ang adlaw ugpapahulay. Karon Bradsok, nabagi kay ligon nga bersikulo nga sa imong gisulti nga ang unang adlaw sa semana mauna ang adlaw ipapahulay sa bagong tugon. Mauna ang una na kong pangutana Bradsok. Salamat kayo dong. Salamat kayo dong niya maning mga pinaggan na itong mga andiri. Si Manny, Brad Manny. Tubagon ko na yung pangutana. Pero gwa pa ka malimot, dili kay gipugos ta ka. Apan, kinahanglan, nga atong kamaturan, dili na tataguan. Dili na to tipigan. Ang kamaturan ipadayag yun nato. Musa, ningon ko sa akong pangutana, nga di wata kapugsag tuba. Nga human mabanhaw si Jesus, doon na ba'y apostol nga nagpahulay Sabat o Saturday? Saturday ha? Kung doon na kayo mabasa ana, human mabanhaw, di ba ha? The condition is very candid. Human mabanhaw si Jesus. Doon na ba'y apostol nga ipahulay sa Saturday, ingon nga ipapahulay. Ipahulay sa adlaw Saturday, human mabanhaw si Jesus. Kaya doon na kayo mabasa, doon ay dako kayong ingno nato means or hinungdan nga di ay nagpadayon ang Sabado nga ipapahulay. Kaya doon naman, human mabanhaw, ang labing duol nga sumusunod ni Kristo, mga apostoles man. Ang labing duol nga naminaw sa pagtulunan ni Kristo, mga apostoles man. Musa, interesante kaya kung kasing-kasing pagpangutana, aron ba ibawaan nga kanang Saturday nagpadayon gihapon, kung human mabanhaw si Jesus, doon na ba'y apostol nga nagpahulay sa Sabado. Nangutana ko ni mo na, wata ka pugsa, o mayingon ka dili kung mutubag. Way problema. O mayingon kang matubag ko na malipay ko, kinahanglan imong basahon. Kay gibasa nimo, nana mo ko'y gipirmahan na, mukuyog na lang ko nimo. Kuyog sa imong pagtuog tinahuan. So, doon na kayo mabasa na, Ikaw pong tana Bradsok sa bagong tugon kung nabagin ko'y mabasa sa Sabado adlaw ipapahulay. Klaro dong. Ang akong pangutana, human mabanhaw si Jesus, doon na ba'y mga apostoles nga nagpahulay sa adlaw Saturday. Kaya mga Hudiyo dong, karon bisag madto ka sa Jewish countries, ang mga Hudiyo nagpahulay gyapon sa Saturday. Pero dili na mga apostoles. That is out of this condition. So muna ako pagutana, doon na ba kayo mabasa na human mabanhaw si Jesus, doon ay apostol nga nagpahulay sa Saturday. Nagpahulay ha? Saturday. Muna ako pagutana. Nabali na gid ang programa ni Bradsok, diri na gid sa nang tanan ako. Nakoy katubag Bradsok. Naagi ko katubag nimo litra por litra Sabado.
Sige. Juanon 4:9 to this. Oh, na gini. Word for word gini siya sa Sabado Bradsok nga pahulay. Oh. Busa dunay gibilin nga Sabado sa pahulay alang sa lungsod sa Dios kay sa iyang mga buhat maingon sa pagpahulay sa Dios gikan sa iyang mga buhat. Word for word gid Bradsok Sabado niya nagpahulay sila sa adlaw Sabado. Nabasa ginawa Bradsok Sabado pahulay. Murag sakto pero sayo. Kaya kanang pong Sabado, that is Spanish word. Sa in English, Sabbath. Yeah, Sabbath means Christians, naman na sa, bisan nga na sa kanang libro ng Quran, nabawasan na. For the Christians, the Sabbath is Sunday, in memory of the resurrection of Christ. Kanya for the Muslim, they have also Friday because that is their day of prayer. Ang sa Muslim, ang ilang papahulay nga adlaw, Bernis, kay muna ilang gitakda sa pagsimba. Pero sa mga Hudiyo, Jewish, ang ilang papahulay Saturday. Ngan lang siya po nagsabat. Kanya ang Sunday, ngan lang siya po sabat. Huwag doon na ba tayo mabasa sa Biblia? Nga ang Sunday, ipapahulay. Kung saan lang yung Sunday? Unang adlaw sa simana. Na sa Leviticus 23, 32, 39. Ang unang adlaw, maong sulimning adlaw ng ipapahulay. Adlaw sa pagsimba. Kaya kung saan man ang unang adlaw? Kung saan man yung pag-ihap ang simana sa mga Hudiyo? Na sa Leviticus 23, so ang unang adlaw, mao ang adlaw sunod sa Sabado. May sunod sa Uman sa Sabado, ang sabi sunod ng adlaw, Domingo. Di ba? Domingo, bitanaw ang kalendaryo. Ang ikapito, Sabat, Saturday. Ang sunod ng adlaw, Domingo. Unang adlaw sa simana, adlaw ng ipapahudlay, adlaw ng igsisimba. Pagkutana, sa bagong tugon na ba na? 1 Corinto 16:2, sa unang adlaw sa simana, nagkatigong kami. Buhat 27, ug sa unang adlaw simana, Domingo na, nagsimba kami o naghimo pagtipik-tipik tinapay sa pagkalawat sa mahal nga lawas nino. Mao na gipuli. Kanang gihisgutan nimong Hebrewan 1:4 nya 10 nga 12 nagpabiling unang mo na to ang gisulti ni San Pablo nagay po si Hebrewan 1:4 nganingon San Pablo kay kung si Jesus naghatag pagkapahulayan paminaw kung si Jesus naghatag pagkapahulayan dili na maghisgot og laing adlaw. So katong adlaw nga Sabado, wa may nakatuman. Mismo si Kristo na umuuman sa atake sa mga Hudiyo. Kaya giayo niya mabay nga masakiton sa adlaw Sabado. Dahil taong giwaan sod sa templo, sod sa sinagoga, giayo niya adlaw Sabado. O buot nilang paksyon si Jesus kaya naglapas sa adlaw ipapahulay nga Sabado. O si Jesus mingon sa San Juan City 19:18 ang inyong Sabadong ipapahulay, walay nakatuman. Bisan pang inyong mga patriarka, Nehemias 13:18, bisan pang inyong katigulangan, wala katuman sa adlaw ipapahulay nga Sabado. Sa Ezekiel 22, versikulo 21, versikulo 22, na yun, bisan ang inyong mga batanon, wala katuman sa inyong ipapahulay nga Sabado. Nana sa Ezekiel 22, versikulo 21-22, way nakatuman. Busa tungkol niya na, unsay pong sa Diyos Amahan. Tanaw ha? Importante nito. Importante kayo ni. Naa sa Oseas 2:11. Oseas 2:11. Si Yahweh ang Diyos, ningon, pahunungon ko ang iyang mga Sabado. Wag na ko'y kalipay silang panagtigong. Isaias 1:13. Way kalipay ang Diyos sa ipapahulay nga Sabado. Ipahunong. Wa may nga hunungon ko ang adlong Domingo. Wala. Sabado nga Sabat yato panahon na Saturday man. Iyang ipahunong. Kaya, mao na, nga iyang mga apostoles, wala magpahulay sa adlaw Sabado. Kaya iyang mga ipahunong, mao na, nga nangutahan ako diyan, doon na ba'y mabasa? Ang iyang ibasa, wrong spelling. Wrong interpretation regarding my question. Kaya hindi mo ba siya, kaya nagpabilin pa doon na Sabado nga ipapahulay. Yes! Nga doon nagyapoy Sabado ipapahulay. Pero dili na Sabado. Kang wala mo basa ang sinugdanan,
kung si Jesus naghatag pagkapahulayan, dili na unta maghisgot og laing adlaw. Dili na Saturday lain ang adlaw. Unsa man ang laing adlaw? Ang Sunday, which is also Sabbath. Kaya kana Sabbath ipapahulay man na. Ya, Sunday, Sabbath. Ipapahulay ang Domingo. Busa mo nang atong tubag. Ug katong iyang gibasa, sorry kayo, di madawat, non-acceptable. Nga naman, wa niya basa ang sinugdan. Sa Hebreo 4, iyang gibasa, ang sugod, nag-ingon kay kung si Jesus naghatag pagkapulayan, dili na maghisgot og laing adlaw. So kanang hisgotan ni Kristo nga Sabat, dili na lain na nag-adlaw, dili Saturday. Kaya gipahunong naman. Ang Diyos amahan nagpahunong. Okay. Salamat Brachok, na ako gamay paluap. Unya, dito sa Napulo Kasugo, admitado man si Parikoy pari nga si Darwin Litgano sa pud ka ilado nga debatidor sa CFD. Admitado man siya nga ang Exodus 20 versikulo 8 Sabado to sayo yung ingon sakto. Ang meaning nga dong mo yun mo masabti. Nga ningon kino gibuhat niya sa unong kadlaw niyang trabaho. O si kapito kadlaw siya ni pahulay. Nana sa Genesis 3. O si kapito kadlaw ni pahulay. Ningon ang Jewish calendar. Nagingon ang Jewish encyclopedia. Na kanang adlaw papahulay nga gipahulayan sa Ginoo dili na Sabado, dili na Saturday, di siya na Domingo. Kayo apoy kalendaryo niya itong panahon na. Mo na kanang ingon nga sa unong kadlaw gibuhat sa Dios ang kalibutan. Ug si kapito mipahulay siya. Kanang ikapito kadlaw gisgutan sa Genesis wa panayngan, pero pa may kalendaryo. Pero kanang ingon nga sa adlaw nga igpapahulay nga si Jesus naglapas kay iya magipahunong samahan. Dili man siya kahimo pagpadayon na dili padayon nun samahan. Ang amahan man ingon gipahunong na nako ng adlaw Sabado ang ipapahulay. Gipahunong na nako kasi nagsulti dili gani si Jesus ang anak, the Father. Mo na nga nagutan nako asa mabasa sa Biblia nga human mabanhaw si Jesus doon ay apostol nagpahulay sa Saturday. Wala na. Sumala sa San Juan 16:20 Domingo to. O nga mga apostolos nagtigom o misud sa balay, nagsimba sila misud sa Jesus. Bisag sirado na ang pultahan, nilapos siya sa bongbong. O ningon siya sa mga apostoles nga nagbantay sa Domingo. Pax Bobiscum. Ang kalinaw, madaa kaninyo. Sa ito pag-iporbahan niso. Nga ang Domingo na, may adlaw sa pagsimba sa mga Kristiyanos. Buhat, 20 versikulo 7, 1 Corinto 16:2, unang adlaw sa semana. Kasi unang adlaw sa semana, Domingo. O mga apostoles, nagtigom na sa adlaw sa pagsimba, adlaw Domingo. Kanya ko doon ay apostoles yung nagwali, yung adlaw kadong ay sinaguga. Kasama na sinaguga. Maunang kapilya sa mga Hudiyo. Ang ilang sitigom Saturday. Busa ang mga apostoles, nisod sa sinaguga. Dili aron pagpahulay, aron pagwali nga si Jesus na panaw sa adlaw Domingo. Di na magamit. Kanang buhat 12, 13, buhat 13, 11, 12, nga si Pablo o si Bernabe, misod sinaguga sa adlaw Sabado, aron pagwali. Dili aron pagpahulay. Di na nimo magamit. Kung kanay mong gipangutanan nako, natinawan na nga kanagisgutan diha nga Sabado nga imong gibasa sa Hebreo 4, dili na Sabado. Kay gipahunong ng Sabado. Ningon si San Pablo, kay si Jesus kung naghatag pagkapulayan, dili makisgot og lain ng adlaw. Dili na Saturday. Kung inibasa nimo nga Sabat, ipapahulay, dili na Saturday, mao na ang Domingo ng ipapahulay. Daghang salamat Brother Sok sa imong patinaw sa pangutana ni Brother Manny Saban nya. Doon na pag sa follow up Brother Sok ato ni aron makontinto gini siya sa tubag. Salamat Brachok, gihapin lang ginimudahan ang mga bersikulo nga imong gisaligan. Mubalik ta dito sa paglalang sa kalibutan Brachok sa Genesis 2:3. Genesis 2:3. Sa ikapitong adlaw, gipahulayan sa Ginoo, gipinalanginan o gibalaan. Unsa na siyang ikapitong adlaw Brachok? Sabado or Domingo ang gipahulayan o gipinalanginan sa Ginoo nga ikapito.
Sabado or Domingo. Ako na nang nasigutan dengan lewan ng kamakadungog nga kanang unom kadlaw nga nagbuhat ang Ginoo sa mga makita o dili makita the world. O si kapito kadlaw ni pahulay siya. Dili na Saturday, dili sa na Sunday, dili sa na Monday, dili sa na Friday. Nga naman, wa pa may kalendaryo. Ang Jewish calendar nagingon regarding that day that God rested is not Sunday, Saturday, or any day. Why? Because there was no calendar yet. Wa pa may kalendaryo niya to. Kung diabot ng kalendaryo, nga ang ipapahulay nga Sabado, way nakatuman, nasa Exodus 31, 14-15, importante ka na. Ningon ang kasulatan. Ningon ang Diyos. Nga tungod sa kabuga ato kay stricto sa ipapahulay. Sa adlawng Sabado, way bisag kinsang magbuhat. O bisag kinsang magbuhat, patyon. Bisan mamunit ka kahoy basta Sabado, patyon ka. Nasa numeros 15. 23 nga tos na 4. Doon ay tao nga gigutom niya mga anak, naghikay na, pero way isugnod. Niguwa ang mao nga mahan sa adlawng Sabado, namunit og kahoy, giliaban. Ug dito sa kamingawan, kita magbato na matay. Mao na nga, ang Sabado, way nakatuman. Usan sa ipong niyawi, akong pahunungon ang adlaw nga Sabado. Wa may ginog Lunes, wa may ginog Friday, wa may ginog Domingo. Pahunungon ko ang iyang ipapahulay ng mga Sabado. Wa na ko'y kalipay silang panagtigong. Kasi nagsulti na si Yahweh, iyang gipahunong adlaw nga Sabado. Asa mabasa? Oseas 2:11, Isaias 1:13. Napagod siya ilaing pangutana, Brother So. Salamat Brad Sok sa imong tubag. Kini Brad Sok, guturo niya kunti kasi mo hang tubag dito sa Genesis 2:3 nga ikapitong adlaw. So sa kasimana Brad Sok, pila man dahil ka adlaw? Di ba pito man gid ka adlaw ang usa ka semana? Na ba tay ligon nga referensya nga ang usa ka semana mahimong 8 or siyam? Di ba kutob ra mo gid na sa ikapito? Nga mao ang ikapito Sabado kay bisan nasa ka sa dictionary or kalendaryo or referensya ligon man gyud ang pamatuod nila nga ang Sabado mao gyud ikapitong adlaw sa semana. Unsa man siya Brad Sok nga mga referensya, mga kalendaryo nga nagpamatuod man ang ikapitong adlaw sa semana Sabado. Di mo sampak gyud siya sa pagtulunan sa Biblia nga ang Genesis 2:3 mao na ikapitong adlaw sa semana Sabado. Tungal wa kay nimo ma-apsi ang akong pagtubag. Nga pagbuhat sa Ginoo sa kalibutan sa mga butang nga dili makita ug makita si kapito ni pahulay siya. Lang na adlaw sa pagpanglalang sa kalibutan. O ang GBC Encyclopedia dili na ordinaryong encyclopedia. Encyclopedia na sa mga Hudiyo. Nagingon nga kanang unom o pito ka adlaw diya sa Genesis kanang gipahulayan si Ginoo dili na adlaw nga Saturday, dili sa na adlaw nga Friday, dili sa na adlaw nga Domingo. Wa man may kalendaryo, basta kapito ka adlaw pero pa kalendaryo. Pero sa nihabot ng kalendaryo mo na ana sa magsugod nga adlaw nga Saturday mo igpapahulay. Pero unsa man obi ratio legis sisat lex sisat. Kami na mo yan, linatin man. Pumugaw ni Slangaw. Obi ratio lex sisat lex sisat. Bilayo sa anakon, ang kahulugan sa balaod, nawa na, pahunungan ng balaura. Kisa nagpahunong ang Diyos, huwag nakatuman. Ninguno Ginoo sa adlaw ng ipapulay Kristo ha. Kamu nga mga Hudiyo, katagan mo balaod ni Moises, pero ay usan ninyong nakatuman. Asa mabasa? Juan City, versikulo 18-19. San Juan City, versikulo 18-19. Sa ipong Ginoo, katagan mo ni Moises og balaod. Munang balaod sa ipapahulay. Sabado yung ipili, huwag nakatuman. Nehemias 3:18, bisan ang inyong katigulangan, huwag nakatuman. Sa inyong mga batanon, nasa Ezekiel 41, nya 21-22, bisan ang inyong mga batanon, huwag nakatuman. Muna, kay huwag nakatuman, tungod kay ang balaod sa ipapahulay, nawa na ang iyang katuyuan.
Because the essence of the law that will support and help man. But when the law becomes a burden that destroy man, that very law shall be put into cessation. Sa English na, sa Minisaya, nga ang usa ka balaod, nga nawa na niyang katuyuan at kahulugas balaod, kaya nagduso sa mga tao, kinahanglan ka na balaora, pahunungon. Muna gipahunong sino, wa may nakatuman. Kasi nagpahunong, be, kako, ipangutan na ako, na makakbang Diyos amahan ini, ha? Dong, ingon ang amahan, akong pahunungon ang mga ipapahulay nga Sabado. Wala no kay kalipay silang panagtigo. Usias 2:11. Isaias 1:13. Wala na kalipay ang Ginoo sa ipapahulay nga Sabado. Busa, gipahunong niya. Pahunungon ko, ingon ang Ginoo. Ya, dili man Domingo mo gipahunong. Dili man ang Biyernes mo gipahunong. Sabat man nga Saturday. Kay mo may nandan kaniadto. Busa gipahunong na. Busa nagisgot naglaing adlaw. Unsa man ang laing adlaw? Leviticus 23:39. Ang unang adlaw, mao sa kaadlaw ipapulay o sa kaadlaw sa pagsimba. Ang unang adlaw. Unsa man ang unang adlaw gisgutan diha? O arekas baguntukon, ang unang adlaw sa semana. Nagkatigom kami anong pagsimba sa Ginoo. Kisa nagsulti na? San Pablo. Unang adlaw sa semana. Munsa ang unang adlaw sa semana? Domingo. Nagkatigom kami anong pagsimba sa Ginoo. Buhat 20, versikulo 7, adlaw Domingo. Nagkatigom kami pagsimba sa Ginoo. Domingo na. Dili na Sabado. Muna nga, importante akong puta na, pero hangtod karon wa gyud ka motubag. Asa mabasa sa Biblia nga human mabanhaw si Jesus, doon ay apostol nagpahulay. Aron maprobahan nga ang Sabadong ipapahulay sa mga Kristiyanos continuing, nagpadayon. Wa man. Nga itong pinagkakay ng migo, agay motubag. Tanan niya mga pangutana, natubag na ko. Pero nga akong pangutana, mubalhin ko. Mukuyog na lang ko ni Budong kung saan yung tinuhan. Just for the sake of winning the argument. But I believe you cannot find that. You cannot find that. Ang Biblia doon ay, guba na ko kay Biblia. Ikaw unom ning guba. Kay kada adlaw ko mabasa. Nagbabalik speak ka, sabi speak ka, every day. Huwag ko kabasa. Nga human mapanhaw si Jesus. Doon ay apostol nga pahuway Saturday. Nothing. So, atong ibalik ang pangutana, basig na kita na niya. Doon na kayo mabasa doon. Pero ayaw ha pagpaminaw. Ha? Kaya basig ilaino ni mo sabot. Human mabanhaw si Jesus. Doon na ba'y apostol na nagpahulay Saturday? Apostol ha? Mo man ay connection ni Jesus, ni apostles. Daghang salamat, Brother Sok. Wala naman siya. Hindi naman siya mangutana ako, no? Mag-research pa siya. Niyaman si Brother Reggie Salada, Brother Sok, ato paminaon. Kaya doon na siya pangutana. May gabi pag-usap Bragaling o Baradosok o gilabi na sa Laminaw sa Kabisayan o Mindanao nining Sibya sa DYHB RNN Cebu. Kining itong pangutana kaning mo Bradsok, mahitungod kini sa God cannot die o God died literal. Kining ilang pangutana sa God died literal, mahitungod kini sa isyu nga gitawag og kung si Kristo wala pa mamatay, kinsa man ang magtubos sa katawhan kung wala pa namatay ang Dios nga mao si Kristo. Kini mao'y pangutana nga imong tubagon, Brother Sok. Who can redeem mankind? Muna'y pangutana. Kinsa man ang makatubos kalibutan? Kung ang Diyos mo ito sugoon nga mutubos kalibutan, that is injustice. Because He is the offended party. Siya mahisadan. Para mangutang ko, dako kay utang na ko niya, ang akong gitangan mo pag akong babayron. That is injustice. Ang Diyos mo hisadan. Niya mo'y atong patubso na to. No. Okay, ayaw lang Ginoo. Kay mo may kalapasan. Kung ikaw mo sugoon. Aris pagkatao. Ang tao ba atong sugoon ang pagtubos tibo kalibutan? Nothing. Way tao nga makahimo pagtubos kalibutan. Ngano? Kaya ang sala sa tao, infinitum. Ang sana infinitum? Ang sala sa tao, way kinutuban. Iya patubso ni mong tao, nga miso ang tao makasasala? No. So kung ang tao mo yung pumutubos, nothing. Di mahimo. Kung ang Diyos mo itong patubson, injustice di siya mahimo. Kung sa may solusyon Ginoo, ang Diyos nagpakatao.
Busa diya ni Kristo na ikiniyas pagka-Diyos, na ikiniyas pagka-tao. Asa na itong basa sa Biblia? Muna yung pangutana. Where can we find the Bible that Christ has two natures, being God and being man? Yes, nasa Biblia. Nasa 12, San Juan 12:34. Mga makinanman nun, kami naibaw sa balaod, o gamong nasayran nga ang Kristo dili mamatay. Ang Kristo dili mamatay. Ya, sa balaang kasulatan, atong mabasa, nga si Kristo miangkon nga siya Diyos. Ang amahan miangkon nga si Jesus Diyos. Hebreo 1, versikulo 2. Excuse me. Hebreo 1, versikulo 8. O ang Diyos amahan mingon, doon ako'y ipamulong ngadto sa kong anak. Kining pulunga dili na ko'y hatag sa mga anghel. O ang Diyos mingon sa anak, anak, Jesus, ikaw Diyos hangtod sa kanturan. Unsa dahil si Kristo? Diyos hangtod sa kanturan. O doon na ba tayo mabasa nga si Kristo? Tao sa? Yes. Asa mabasa? San Juan 8:40. Ang mga Hudiyo nagdaag mga armas, o ningon si Jesus, ako na ibaw, nga gusto mong mapatay sa akong pagkatao. Unsa dahil mamatay ni Kristo? Ang iyang pagkatao. Nasa 1 Pedro 3:18. Unsay pong ni San Pedro? Unsay pong San Pedro? Si Kristo namatay siyang tawhanon nga kinaiya, pero buhi siya sa Espiritu. Unsa dahil namatay ni Kristo? Iyang pagkatao. Ang iyang Espiritu, iyang pagka-Diyos, di na mamatay. Kaya doon na Diyos, doon na Diyos yung mamatay, Diyos na. Matod pa ni Padre Fran, kita ba? Uban ni Brother Ramon, ingon siya, Brother Ramon, Brochok, huwag doon na Diyos nga namatay, kanang Diyos na nga namatay. Diyos na, dinitinod nga Diyos. Kaya ang Diyos na mamatay. Asa mabasa? Hebreo 1:17. Ikaw Diyos, makagagahom. Ikaw Diyos, nagatiman ka na mo. Ikaw Diyos, Espiritu, o ikaw Diyos, dili mamatay. Kung nas Ginoo, imo na lalison nga ang Diyos di mamatay. Si Santo Tomas Aquino, ang bantugang theologian sa tibok kalibutan. Niyo siya, we believe that Christ died on the cross. He died, but only his human nature that died because his being God cannot die. So pong lisan, Santo Tomas de Aquino, si Kristo mituot ang gilansang sa cross. Namatay. Ang namatay diya kaniya iyang pagkatao lamang, kay iyang pagka-Diyos, dili mamatay. Ug no niya utang, saan man pagtubos ni Kristo siya tao ra? Kinahanglan mamatay ang tao, mamatay sa Diyos. Mo ingon nga kanang pamahayaga supak sa dugma, supak sa Biblia. Nganong patyon man imong Diyos ni man mamatay. Deklaro man sa atong simbahan na sa Catechism of the Council of Trent, page 42-43. Ningon dito sa English, we shall know that Christ, there is something in Him that will die, and there is something in Him that will not die. Binisaya, si Kristo nga atong Ginoo na iduha ka kahimtang. Na ikahimtang niyang mamatay, na ikahimtang niyang dili mamatay. O unsa man kahimtang niyang dili mamatay, iyang pagka-Diyos. Ano man, naas Biblia. Nasa Hebreo 7:24, mingon San Pablo, si Kristo Jesus magpabiling buhi, dili mamatay. Kay siya walay katapusan ang iyang pagkapari. Ang Kristo dili mamatay, kay iyang pagkapari walay katapusan. Baka kon ba na San Pablo? Ningon San Pablo, ang tanan na kong gisulti dili ni ako, iyan ni sa Diyos. Nasa 1 Corinto 14:33, what I have said to you, it's not mine. It is from God. Usap ingon San Pablo, kita angay mahibaw, ngang Kristo dili mamatay, kay iyang pagkapari walay kamatayon. Muna, ang pagka-Diyos ni Kristo, di gina mamatay. Katong ingon nga itong Brad nga, no, kung ang pagkatao ni Kristo namatay, matubos na ita. I-apel yan na itong patay ang Diyos, na musamo tuguan na pagtubos. Kaya namatay pa sa manunubos, patay pa gina ang pagkatao. Kiklaro na sa Hebreo 9:22. Without the shedding of blood, there is no salvation. There is no redemption. Binisaya, kay kung wa'y pagpaagas sa dugo, pagpakamatay siya pagkatao, walay katubsanan. So, unsa day mamatay dia, ang iyang dugo, iyang pagkatao. Way labot iyang pagka-Diyos. Kay pati yun pa rin mong Diyos na kay iyatak ta sa the nature of God. What is the nature of God? Spirit. And Spirit of God cannot die. Asa mabasa? Na sa Mateo 4:24. Ngang Diyos buhi,
ang Diyos dili mamatay. Nasa Sirach 12:1, the Spirit of God cannot die. Binisaya, ang Espiritu sa Diyos dili mamatay. Busa, kawang og pakyas ang pagpatuo nga kinahanglan nga mamatay gyud ang pagka-Diyos, mamatay gyud ang pagkatao aron siya magtubos. That is contradiction. Sumpaki sa Biblia. Kay Biblia dako kay tingog sa Ginoo paingon ang pagka-Diyos buhi kanunay ug dili mamatay. Kaya mo na kay mamatay gani ang Diyos nga mao si Kristo, mapil magkamatay ang Amahan, kamatay sa ng Espiritu Santo. Kay usa naman sila. The nature of being God is only one. Busag mamatay si Kristo siyang pagka-Diyos, mapil pagkamatay ang Amahan, mapil pagkamatay ang Espiritu Santo, ug kana dakong fallacy. Dakong fallacy, unsa na fallacy? Dakong sayo. Kaya mahitabo naa sa dogma nga when Christ died on the cross, it was His humanity that died. Because if you kill God, you kill the Father and the Holy Spirit. Napili mo patyon mo si Kristo siyang pagka-Diyos, napil pagkamatay ang Amahan, napil pagkamatay ang Anak, ang Espiritu Santo namatay. Wala tayo Diyos mo na istorya. Hindi nga matay man. Ang iyang pagkatao ni Kristo mo namatay. Ngano, ang iyang pagtubos pagkatao, makatubos na to, kay ang iyang pagka-Diyos. Kolosas 2:9, ang iyang pagka-Diyos, naa siyang lawas. Busa sa diyang nagpakamatay si Kristo, diyang giaga siyang dugo, gisapnay na, gitimplahan na sa pagka-Diyos ni Kristo apan wa mamatay ang iyang pagka-Diyos. Gitimplahan, the presence of God was there with His human body that died. Okay? Balik na ni Brother Aling Bacalso. Daghang salamat Brother Sok, pero doon na naman tayo 3 minutos Brother Sok nga gihatag sa DYHP. So aton lang kuhaon ang imong panapos nga mensahe o alang usab sa mga pasalamat Brother Sok. Pasalamat kay ta katong mga pasalamat dandong ang atong mga nangutana nga mga suod kay natong mga amigo nga si Regis Saludar. Ya si Manny, sa palidong Manny do. Manny Sabal. Niya pa'y usang nagutana si Abloy o si Ramon Samboa. So, daghan-daghan nagutana na to na sa naminaw sa DYHP. Niya mga pasalamat sa talisay nung. Kay grabe kayong nahitabo sa talisay sa Pino katong pagyo pa. Hangtod karon kalilisan. Kay kadto daing nagwad-an og mga balay, mga 4,000. Pila ka libo ka mga tao, pila ka libo ka mga amahan o ginahanwa na balay. Bandas. Ug gayron sila magpuyo naa sa mga eskwelahan, dagko, public schools, naa sa mga barangay nga dunay gym, dunay basketball court, naa sila magpuyo 1,000. Ya, pamahaw, paniudto, panihapon, ipakaon sa mayor. Nga nagtigong ang mayor kwarta, yawat na lang, nga makapulit sa iyuta nga babarato, iyang paliton. Aron ka ng tagkang kayong pamilya ng way kapuyan, mapahilo na diha, inautunta. Nagkapasalamat kay mga talisay nun, abin lang isalikway sila, kay mo sila sa mga dato, mingon